Pinagtawanan siya dahil mahirap siya. Pero may isang bagay silang hindi nakita. Noong unang panahon, may isang batang lalaki na nakatira sa isang napakaliit na nayon. Ang pangalan niya ay Kabir. Siya ay mahirap. Sobrang hirap na kadalasan ay walang laman ang kanyang mga bulsa. May mga butas ang kanyang sapatos, punit ang kanyang bag sa paaralan, at minsan ay natutulog siyang gutom. Ngunit may isang bagay sa loob ni Kabir na hindi nakikita ng iba, ang kanyang pangarap. Nais niyang gumawa ng isang malaking bagay sa buhay. Isang bagay na magbabago sa kanyang kapalaran at sa kapalaran ng kanyang pamilya. Ngunit sa tuwing ibinabahagi niya ang kanyang pangarap, pinagtatawanan lamang siya ng mga tao. Sinasabi nila, paano makakapangarap ng malaki ang isang batang walang laman ang bulsa? Ang dapat mo lang isipin ay kung paano kakakain kinabukasan. Masakit ang kanilang mga salita, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala si Kabir na hindi limitado ang kanyang kinabukasan sa kasalukuyan niyang kalagayan. Isang gabi, nakaupo si Kabir sa tabi ng ilog, malungkot at nag-iisip. Nakita siya ng isang matandang guro na kilala bilang Guruji at tinanong, "Bakit ka mukhang nababagabag, anak?" Sumagot si Kabir, "Guruji, sinasabi ng lahat na wala akong mararating dahil mahirap ako. Sabi nila, masyadong malaki ang mga pangarap ko para sa isang batang walang-wala." Ngumiti si Guruji at inabot sa kanya ang isang salamin. "Tumingin ka sa salamin. Ano ang nakikita mo?" Tanong niya. Sagot ni Kabir, "Ang sarili ko." Muling nagtanong si Guruji, "Nakikita mo ba ang sakit sa iyong mga mata?" Dahan-dahang tumango si Kabir. Sabi ni Guruji, "Ngayon, tumingin ka ng mas malalim. Nakikita mo ba ang apoy na nakatago sa likod ng sakit na iyon?" Tumingin muli si Kabir at sa pagkakataong ito, may naramdaman siyang kakaibang lakas na tumitingin pabalik sa kanya. Sinabi ni Guruji, "Ang apoy na iyan ay ang iyong paniniwala. Karamihan sa mga tao ay binabalewala ito at sumusuko. Ngunit kung iingatan mo ang apoy na iyan at papalakasin ng tapang at disiplina, liliwanagan nito ang iyong landas kahit sa pinakamadilim na gabi." Dagdag pa niya, "May mga taong susubukang takpan ng alikabok ang iyong salamin. Ipapaalala nila sa iyo na hindi ka sapat. Ngunit kailangan mong linisin ito sa pamamagitan ng iyong mga kilos. Tingnan mo araw-araw ang iyong tunay na sarili at huwag mong kalilimutan kung ano ang kaya mong gawin." Tinanggap ni Kabir ang salamin at ang aral nito ng buong puso. Mula noon, isinabuhay niya ang mga sinabi ni Guruji. Nagbasa siya ng lahat ng librong kaya niyang hanapin. Nagpraktis siya sa pagsusulat. Natuto siya sa bawat pagkakamali. At hindi na lamang niya pinangarap na makapasa sa klase, kundi ang maging isang taong magbabago sa kapalaran ng kanyang pamilya. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Malubha ang sakit ng kanyang ina at madalas ay nangangailangan ng gamot na hindi nila kayang bilhin. Ang kanyang ama naman ay isang matandang magsasaka na buong araw nagtatrabaho sa ilalim ng araw, ngunit umuuwi pa rin na walang dala. Alam ni Kabir na kailangan niyang gumawa ng paraan. Tuwing umaga, pumapasok siya sa paaralan. Sa hapon, nagtatrabaho siya sa isang maliit na tindahan ng tsaa. Naghuhugas ng baso at nagsisilbi sa mga customer. Tuwing weekend, tumutulong siya sa isang mekaniko upang matuto ng mga kasanayan. At tuwing gabi, kapag tulog na ang buong nayon, nag-aaral si Kabir sa ilalim ng mahinang ilaw ng buong puso at may pokus. Isinakripisyo niya ang tulog, kaginhawaan, at minsan pati pagkain, ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang salamin, ang kanyang pangarap, ay palaging nasa harapan niya. Lumipas ang mga taon. Unti-unti, nagsimula siya ng maliit na negosyo sa pag-aayos ng cellphone
sa isang sulok ng nayon. Maingat niyang inipon ang bawat pera. Kalaunan, nagbukas siya ng munting tindahan ng electronics. Araw at gabi siyang nagtrabaho, iginalang ang bawat customer, at muling ipinuhunan ang lahat ng kanyang kinita. Sa pamamagitan ng matibay na loob at matalinong pagpaplano, lumago ang kanyang negosyo. Mula sa isang tindahan, naging 3. Pagkatapos, inilunsad niya ang sarili niyang brand ng mobile accessories. Ang mga taong dating tumatawa sa kanya ay ngayon ay naghihintay na sa labas ng kanyang opisina para magkaroon ng pagkakataong makatrabaho siya. Naging regular ang gamutan ng kanyang ina at hindi na kinailangang magtrabaho sa bukid ang kanyang ama. Isang araw, binisita siya ni Guruji. Malugod niya itong tinanggap ng may lubos na paggalang. Ngumiti si Guruji at sinabi, "Nakikita mo, Kabir, sinisikap ng mundo na pag-isipin ng maliit ang mga mahihirap na bata. Ngunit ang mga naglalakas loob, mangarap ng malaki ang siyang muling sumusulat ng kanilang kwento. Ikaw ang patunay na ang mga pangarap ay hindi sinusukat sa perang nasa bulsa, kundi sa bisyon na nasa puso." Kaibigan, kung nakaramdam ka man lang ng munting apoy ng pag-asa sa iyong puso ngayon, huwag mo itong itago. Ibahagi mo ang kwentong ito sa taong nangangailangan ng lakas ng loob. I-like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel na ito at samahan mo ako sa paglalakbay ng lakas at karunungan. Tandaan, ang susunod na kabanata ng iyong tagumpay ay nagsisimula sa sandaling maglakas loob kang mangarap ng malaki. Magsimula ka ngayon. Maraming salamat.